Sa gitna ng masayang selebrasyon ng bagong taon sa Maynila, isang madilim na lihim ang nakatago sa likod ng isang simpleng retrato. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagpaslang, kundi tungkol sa huling sulyap ng isang tao sa kanyang sariling kamatayan. Kilalanin natin si Ricardo, isang councilman na puno ng pag-asa para sa kanyang pamilya sa pagpasok ng bagong taon. Habang ang lahat ay naghihintay sa alas 12, ang tanging hangad ni Ricardo ay makuha ang perpektong sandali ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit sa bawat pag-ikot ng lens, hindi niya alam na may nagmamasid na mula sa dilim ng kalsada. Ang sandaling dapat ay puno ng saya ay unti-unting nababalot ng kilabot. Ang huling pagpindot sa shutter button ay nalalapit na. Isang kislap ng flash, isang segundo ng liwanag na maglalantad sa katotohanang walang sino man ang handang makita. Sa loob ng kislap na iyon, isang anino ang nabuo, isang lalaking may dalang kamatayan ang nahuli ng lente ni Ricardo. Ang tunog ng mga paputok ay napalitan ng isang nakabibinging putok ng baril. At ang lahat ay biglang dumilim. Narito ang tunay na retrato, ang ebidensyang nagpaiyak sa buong bansa. Nakuhanan ni Reynaldo Dagsa ang kanyang sariling mamatay tao. Tingnan niyo ang mga mata ng salarin. Walang emosyon. Isang mersenaryo sa gitna ng isang pampamilyang pagtitipon. Hindi lang ang pumatay ang nandoon. Sinasabing ang kamatayan mismo ay nag-aabang sa likod ng bawat ngiti ng kanyang pamilya. Isang paalala sa ating lahat, maging mapagmatyag sa dilim. Ang huling kinuha mong retrato ay baka ang huli mo na ring makikita hanggang sa muling pagkakataon sa Philippine Horror Stories. Manatiling gising at laging mag-ingat